Finally, nagkaroon na ng interest ang mainstream media about sa PDEA leak. So, Jonathan Morales was invited sa balitaktakan ng GMA. Ito ay patungkol sa viral issue ng drugs laban sa Pangulo. At matagal na pala itong naninindigan ng tama para sa taong bayan. And now, isa sa mga guest speaker nila sa balitaktakan under GMA ay si Jonathan Morales. At bakit kaya ngayon lang sila nagpatawag ukol sa mga usaping ito? As a matter of fact, matagal na silang nanahimik sa mga negatibong usapin laban kay Marcos. Well, so far as I know, na ang GMA is mga dilawan yan. Kaya, syempre, ngayon na siguro sila gustong gumanti dahil hate na hate talaga nila ang administrasyong Marcos since pa noon. Well, lahat naman ay curious sa mga pasabog ni Jonathan Morales. And habang mainit na mainit itong PDEA leaks na issue na allegedly kinasasangkutan ng Pangulo natin ngayon na si Bongbong Marcos Jr. At ang latest issue ngayon ay mas lalong dumadami ang mga involved na opisyalis sa PDEA. At ito na nga ang pahayag ni Jonathan Morales, ang ex-PDEA na matapang, may dignidad at integrity. Ano ba talaga? Bakit po ba kayo na lumantad? At siyempre yung mismo ahensya nyo ang talagang binabakan ninyo? Ito po yung bali masakit sa amin, mga ahente, kung kami ay pinipigilan na magtrabaho against dito sa malalaking Chinese drug syndicate. Alam naman po natin na ang mga nasa likod nito ay yung talagang mga milyonaryo. Okay. Mga milyonaryo na namumuhunan ng kalakal nilang droga dito sa Pilipinas at pagkatapos dinadala sa bansang China ang kanilang napapagbilan. At ipinahayag nito ang mga hinanakit ukol sa mga namumuno ng PDEA official patungkol sa pagkaroon ng 800 million allocation budget ay pawang barya-barya lang ang nahuli nilang mga kasangkot nito. Gawa ng sa kulang-kulang 800 million na na-allocate ng Kongreso para sa PDEA ay panay ang concentration lang ng PDEA sa utos ng DG Cagdac na mag-concentrate lang kami doon sa maliliit. Kung titignan nyo, kami yung grupo namin, kami yung main, isa sa producer nitong mga significant accomplishment na pumuputok sa PDEA. Pero nagtataka kami, bakit kino-confine kami sa maliit na area dito sa Pinyahan na ang hahabulin lang namin itong papiso-piso, yung maliliit na target. So malinaw na there is something about the manipulation of the new PDEA chief na si Arturo Cagdac. In short, always na ma-inside job talaga lagi for some corrupt officers ng government. Noon nung nanunungkulan pa si PRRD ay talagang hindi niya palulusutin ang mga opisyalis na ito. At sa patuloy na pag-iimbestiga at iingay ng grupo ni Morales ay patuloy pa rin nanahimik itong si Chief PDEA Cagdac. Naawa na rin daw ito dahil wala man lang daw accomplishment na maipakita sa dating Pangulong si Noynoy Aquino. Isa yata kayo sa mga sinampanya na kaso. Wala po siyang sinasampang kaso sa amin. Unang-una, naaawa nga po kami sa kanya. Sapagkat wala po siyang maipakitang significant accomplishment sa Pangulong Aquino. Panay po nga ang pasabi sa amin noong una na magbigay kami trabaho. Nagkataon nga, minsan nagbigay din kami ng trabaho doon sa Chief na Intelligence, nasunog naman. Nasunog. Ngayon ito, first 100 days po niya, talagang sinadya ko po siya doon sa opisina, kaya lang hindi niya po ako hinirap. Ang humarap po sa akin yung kanyang chief of staff. Okay. Layon ko na pagpunta ko doon sa opisina ay para magkaroon po ng continuity yung isinasagawa naming anti-drug operations laban dito sa mga high-value targets na to. At itong mga high-value targets na ito yung pinag-umpisahan ni General Santiago. After ni General Santiago, napalitan siya ni General Gutierrez, itinuloy lang po ni General Gutierrez kung ano yung naumpisahan ni General Santiago. Kasi itong mga target na ito, kung titignan ninyo, pinondohan ng gobyerno. Kung ito, ibabasura na lang o isasantabi, sayang yung pondo, yung effort, at saka sayang itong mga target na ito pagka
pinawalan mo, talagang maglilipa na talaga. Katulad na nangyayari ngayon. Teka, po na di ba nangingiyak-ngiyak na ho si si DJ Kakdak. Alam nyo, bilib nga po ako sa kanya dahil napakaganda niya mag-deliver ng speech. Kasi talagang, nakikita mo talagang, kahit nga ako, hindi ka tumaiyak eh. Kaya lang, ang inaano ko dito, yung tunay na issue. Wala naman kaming, wala akong personal na galit sa kanya, o wala akong, Wala kayong bumibong iba. Opo, ang gusto lang namin, sagutin nga yung tunay na issue. Bakit wala tayong significant accomplishment? Sa kabila ng lahat, bakit ayaw mo tanggapin itong nilalatag namin trabaho? Bakit pinatulan ito ng 2 Director General? At naging successful naman. Nakapag-produce kami ng 18 Chinese nationals. Talagang makikita mo yung record niyan. Kung makikita mo, nakumita itong mga to. Umaabot sa 200 bilyong peso ang kinikita sa loob ng 1 taon. Bakit ayaw patulan? Ang nangyari po dyan, siyempre, lalo kami, nasa maliliit na lang po kami, no? Ilan na yung nakausap ko dyan, ultimo yung aming PIO. Kasi mismo siya, pagka may mga accomplishment yung Exxon, talagang dala-dala niya clippings. Kuya, gumanap na naman yung, tignan mo yung ating buraot. Isang gramo. Kapatala ito, kilo-kilo. Nasa yung clippings talaga. Gumanap naman kayo, yung mga whole days job. Sabi ko, kausapin mo si Neji. Ikaw na mismo ang magano. At ayon pa sa case build-up ay gumagawa sila ng solid evidence na makapagpadiin sa kanila kung sakaling ito ay hirahin ng grupo ni Expedia, Jonathan Morales, at palakasin ang ebidensya para mapakulong. Tama po yun. Yun naman po yung usual na talagang ginagawa. Kumbaga sa ito po yung standard operating procedure. Pero yung inilalapit namin sa kanya, ito na po yun Luto na. Iaanohan na lang, magdadagdag na lang ng konting pondo para magkaroon lang ng continuity. Kasi may mga tao na tayo eh. Meron na tayong mga action agent na gumagalaw. Pagka tayo bumili, wala kasi pabili. Pagka tayo bumili, magbebenta yan. Ngayon, mag-uumpisa pa tayo. I-verify pa natin kung sino itong tao na to, kung saan umuwi yan, ano ba to, ano ba yan. At ayon kay Agent Morales, nagtataka siya kung bakit hindi niya magalaw-galaw ang drug syndicate. O maaaring naging protector ito sa drug syndicate. Gusto ko pong linawin, hindi ko po sinasabi siyang protector. Kaya lang, nagtataka ako, bakit ayaw niyang pumayag? Silang dalawa ni Ate Corte. Bakit ayaw nilang pumayag na hulihin itong mga to? Ngayon, iniiwan ko sa bayan yung kasagutan. Kayo na ang humusga. Bakit sa kabila ng kawalan ng accomplishment, ng kawalan ng significant accomplishment tungkol dito sa mga milyonaryong Chinese drug lords, ayaw pa rin, nagtutumilat na yung dala naming ebidensya. Sir, itong mga ito yung mga kinikita nila. Kunti na lang, hindi naman kakalawitin basta yan eh. Total, kinakailangan dumaan doon sa legal processes yan para yung kaso hindi mabasura. Ayon sa katanungan kung bakit idiniin ang pamumuno ni Gakdak or ang institusyon ng PDEA. Pero ayon kay Morales, ito raw ay walang katotohanan. Hindi po totoo yun. Ang ginagawa ko ito para maipaabot sa kanila. Sapagkat ilang beses na kami na nagtangka, October pa lang hanggang ngayon. Bago pa ako lumabas, ano ang naging kasagutan ng aking regional director ng babae? Matatapong kami sa Mindanao. Mag-comply lang kayo sa utos ni DJ, kung hindi, matatapong kayo sa Mindanao. Alam niyo po ba ang hinihingi lang namin? Hindi po kaluwagan sa buhay, hindi po posisyon, kundi magkaroon kami ng authority to operate para magkaroon ng continuity itong mga target na to, ma-monitor. Ayaw eh. Pero kapag ipapatapon raw sila, ay wala raw silang magawa. Wala namang problema kasi unang-una, wala po ako nakikita ng legal na basihan para gawin nila ito. Ang sinasabi ko lang, pinagpapaliwanag ko lang sila sa publiko, tinatanong ko lang sila kung bakit. Sapagkat, siguro naman, bilang Pilipino, karapatan ko rin yan. Dahil katulad din ako ng mga ordinaryong mamamayan o ng mga common tao na nagtatanong sa isip nila, bakit maliliit lang ang nahuhuli? Bakit walang mga milyonaryong nahuhuli? Pag dumating sila, go signal lang nila ang kailangan. Kasi ang mga ahente ng PDEA, patuloy na nagtatrabaho yan, walang pagod. Nasa kanila lang, nasa leadership nila, kung mahuhuli talaga o hindi. Kasi una-una, tignan nyo, yung time ni General Gutierrez, kung di ako nagkakamali, January 15 siya umupo, February 2, naglagay 3 incheck, kitchen type laboratory sa Caloocan. Ibig sabihin, sila, alam naman natin yung mga
yung nandiyan sa taas, ministerial lang sila eh. Ang talaga kumikilos dyan, yung mga supervising agents hanggang dun sa mga maliliit na agents. Sila yung mga nandiyan sa kalsada. Katulad namin, kami yung nasa kalsada palagi, 24/7. Kami yung mga talaga hindi naliligo talaga na naka-standby kami dyan. Kumbaga sa talagang lahat ng activities nitong mga grupo ito talaga nasusundan namin. At ayon sa Expedia agent, na inilahad lang daw niya ito para sa taong bayan at malaman ang katotohanan sa mga anomalya na nangyari sa loob ng PIDEA. So, alam niyo po, kung ilalabas ko po yung aking mga kasama, kawawa naman po. So, may kasama nga kayo? Opo. Di bali po ako magsakripisyo sapagkat ito namang sinasabi ko ay nagtatanong lang kami. Humihingi lang kami ng tamang kasagutan. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa sambayan ng Pilipino. At humahanap pa raw sila ng maraming paraan o iba't ibang klaseng paraan upang maiparating kay DG Kakdak ang kanilang mga hinanaing. At ginawa raw nila ito dahil para sa taong bayan. Alam niyo po, nakakatawa nga po eh. Sabihin ko po kausap ko yung kanyang chief of staff. Yan, si Asik Orbe, kausap ko rin yan. Sinabi niya, hindi kayo ayaw ni DG. Lagi si DG. Si DG yung nakakausap. Hindi namin nakakausap si DG. Ang problema kay DG, hindi siya nakikipag-usap. Unlike doon sa mga kanyang predecessor, konting problema, talagang maharap sa inyo. Maharap. Pero ito, siya hindi. Kumbaga sa na-screen siya eh. Nakakaawa nga rin tong tao na to, no? Kumbaga sa ako, wala akong nakikita sa kanya eh. Ngayon, kausap ko yung chief of staff niya, kausap ko pa yung isang kernel na, nakita pa kami sa Segis dito sa Memorato. Para din dyan sa mga trabaho na yan, yung chief ng intelligence, ultimo si Director Derek Carrion ng PIO namin. Kasi nagtatago siya sa media, kada meron accomplishment yung mga counterpart namin, wala siyang masabi. Lead agency, tapos kami, ito huli namin. Kilo-kilo yung counterpart. Tapos, ito pa ang nakakatawa. Ultimo yung driver security niya. Sinaabot ko talaga yung aking mensahe. At imposible naman raw kung walang oras o panahon si DG para sa kanila. Para sa kanilang mga katanungan o mga hinanaing. Yun nga po ang pinagtataka namin. Hindi ko lang po alam kung paano, kung bakit ganun. Ako kahit sabi ko nga, sa mga maraming interview, talagang ako, inaantay ko yung pagkakataon na makaharap ko siya, na marinig ko mismo sa boses niya yung, kung totoo ba na ikaw yung may ayaw, o yung mga nakapaligid lang sa'yo ang may ayaw. Hindi ko alam kung bulag siya dun sa O baka naman raw ay sabuatan ng mga sindikato o politics within the institution para sa kanilang kapakanan. O baka naman raw, ito ang dahilan kung bakit limitado ang galaw at aksyon ni DG. Hindi ko po masasabi ang gawa ng wala po akong alam dyan pagkagit ng top level na po yung Chinese syndicate lang po ang nyo. Ang alam ko lang po, yung mga tinatrabaho namin. Yun lang po yung tamang posisyon para makapagsalita ako sapagkat yun lang, nandun lang po yung personal knowledge ko. Kasi ako mismo yung nagtatrabaho eh. At ayon kay Morales, hindi raw niya inaasahan na maging negatibo ang magiging resulta sa kanyang paglantad, kundi positibo raw para sa taong bayan. Ito po, hindi ko po tinitignan na isang negatibo, kundi tinuturing ko na isang positibo. Sapagkat naging karangalan ko na maipahatid sa taong bayan kung ano yung tunay na sitwasyon. Sapagkat dito nakasanalay yung mga pwersahang binabawas ng mga taxes sa kanilang mga sweldo, sa kanilang mga negosyo, para gamitin sa kampanya sa illegal drugs. Yung kulang-kulang 800 million o yung 755.462 million na budget ng PIDEA, dapat ang inuuna dyan yung talagang mga taong nasa likod ng importation ng illegal drugs, yung nasa likod ng pag-manufacture ng illegal drugs, yung nasa likod ng exportation ng illegal drugs. Pagkayan ang nahit natin, mawawala ng supply dito sa baba. Hindi yung dito sa baba tayo kukuha, yung mga buraot na yan, ang uunahin natin. Tapos yung malalaki, patuloy na yumayaman. Yung mga buraot na yan. Mas mura po eh. Mas mura ba ngayon? Pagka mura, marami. Oo nga. Yan ang law of supply and demand. Pag marami, pag maraming chunky, maraming maraming competition. Bababa. Wala pa, may mga ba kayo natataga? Mga death threats? Marami po, handa na po. After nyo lumantad, after nyo magsalita, may mga... Opo, meron po.
po talagang ano na lang eh. Basta ang sa akin po, handa na po yung isip ko, handa po ang puso ko, pati kaluluwa ko. Basta para sa bayan, okay lang po. Mas maganda nga sa si DG Kakdak, no? Di ba? Handa naman kayo makipag-harapan sa kanya, di ba? Opo.